27 bakwit na ang nasawi simula ng sumiklab ang gulo sa Marawi ayon sa Department of Health. Kabilang na riyan ay isang bagong silang na sanggol na dahil mahina ang pangangatawan ay ilang oras lang nabuhay. Nakatutok si Rida Reyes, exclusive. Halos matuyo na ang luha ni Aisha Macarambon habang inaalala ang kanyang bagong silang na sanggol na iilang oras lang niyang nakapiling. Kabuwanan ni Aisha sa kanyang ipinagbubuntis nang mapilitan niyang takasan ang gyera sa Marawi kasama ng kanyang pamilya mag-iisang buwan na ang nakalipas. Yung araw na ultrasound ko na hindi ko na ituloy dahil yun. Nagtakbuhan na kayo. Oo. Kung hindi po ba nangyari yung gyera sa Marawi, kasama niyo? Makasurvive. Nanuluyan muna sila sa evacuation center pero dahil sa hirap ng kondisyon doon, nagpahatid na siya sa ospital para doon magsilang. Sa kabila ng maselan niyang kondisyon, tagumpay na naisilang ni Aisha ang kanyang baby boy. Pero 5 oras lang ang itinagal nito at pumanaw din dahil sa hina ng katawan. Ang baby ko lang naman. Yung pinipilimis na si Rida Reyes. Kaya ko na. Nang makita ko lang ang anak ko nakalagay sa kuwan lang ako. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Napakasakit po na mawalan ng anak. Kahit malaki o maliit man, pag kinuha talaga sa God, wala tayong magagawa. Ang anak ni Aisha, isa lang sa 27 bakwit na sumakabilang buhay simula ng sumiklab ang gulo sa Marawi. Aminado ang DOH, apektado na ang kalusugan ng mga bakwit sa evacuation center o nakikitira sa ibang bahay. Karaniwang sakit daw nila ang sakit sa balat, komplikasyon sa baga, hypertension at mga waterborne diseases gaya ng pagkatae at amoebiasis. Remember, 36 days na ngayon. So, ang kinakain lang doon ay sardinas, noodles. So, what we expect? We really expect na magkakaroon ng bababang immune system ng isang tao. Yun talaga ang nangyari. Yan ang mangyari. May existing condition Yes. na. At kung hindi ma-decongested ang evacuation center, magkakahawa-hawa. Ang evacuation center na ito sa Iligan City, sa 10 ang palikurang nagseserbisyo sa kulang-kulang 1,500 na individual. May mga araw din daw na biglang nawawala ang supply ng tubig gaya kahapon. Dami namin na yung tubig na nakakapos kami ng tubig. Pagkasyahin kung kung maglalaba, kung hindi ko naman masyadong yung tubig, i-off na lang yung ganun para may waste na matipid. May mga bata ring may LDM na, habang hirap naman sa banta ng heat stroke ang mga may edad. Siya na mainit na konti. Mainit daw dito daw, mahirapan siya dito. Sobrang init. We already provided jerry cans. I think we distributed more than 4,000 jerry cans to the evacuation centers and to the home base, plus Aquatab and Hyposol. As of now, nag-start na kami ng psychosocial debriefing sa mental health program. Mula rito sa Iligan City, Rida Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, bumalik po sa Iligan City sa ikatlong pagkakataon ng GMA Kapuso Foundation upang patuloy na tulungan ang mga kababayan nating bakwit. Sa mga gusto po magpaabot ng tulong, magsadya po sa GMA Kapuso Foundation dito po sa GMA Network Drive sa Quezon City o tumawag sa telepono 928-9351 o 928-4299. Maaari rin po kayong magdeposito sa anumang official bank account ng GMA Kapuso Foundation. Palit ulo raw ang nais mangyari ng grupong Maute para sa bihag nila si Father Chito Suganob. Ayon sa source ng GMA News, handa raw ang grupo na palayain ng pari kapalit ng kalayaan ng kanilang mga magulang at kaanak na inaresto ng mga otoridad. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng tigil-putukan sa Marawi noong linggo para sa Eid al-Fitr, isang grupo ng mga ulama at Maranao religious leaders ang nakipag-usap sa magkapatid na Abdullah at Madi Maute, kabilang sa mga namumuno sa teroristang grupo sa Marawi. Ayon sa aming source na kasama sa pulong, hinanap nila si Father Teresito Chito Suganob, isa sa mga bihag ng Maute Group. At doon na raw nasabi ni Abdullah na pwede nilang palayain ng pari at iba pang bihag kapalit ng kanilang mga magulang at kaanak na arestado na. Pero giit ng Malacanang, hindi makikipagnegosasyon ang gobyerno sa teroristang grupo. The local religious leader led talks with the terrorists last Sunday is one that was not sanctioned by government, the military, and our political leaders. Any demands made inside, therefore, hold no basis. The gravity of terrorists and their supporters' offense is immense, and they must all be held accountable
for all their actions. Sinabi rin daw ni Abdullah na pwede nilang iwan ang Marawi kung ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ang makakausap nila tungkol dito. Sagot ng MILF, hindi ito imposible kung titingnan sa konteksto ng humanitarianism. Sabi naman ni Presidential Peace Advisor Jesus Doresa, bukas ang gobyerno sa lahat ng pamamaraan para matapos ang Marawi crisis, pero hindi raw sila makikipagnegosasyon sa mga terorista. Parang ano yun prisoner swap ba yun? Ang dating yan sa lahat. Pag-usapan pa yan dahil I just learned about it and this will have to be decided together with the military, with the private sector, with those who are helping us there, and of course with the go signal of the President. Hindi naman pabor ang militar na makipag-usap ang gobyerno sa teroristang grupo kaugnay sa pagpapalaya sa mga bihag, lalo na sa paglabas ng mga ito sa Marawi. Hindi raw pwedeng lumambot ang gobyerno sa grupong may koneksyon sa ISIS. Madami na silang pinatay, marami silang sinunog at ginulo ng mga buhay na kailangan nilang managot sa mga pinagagawa nila at hindi lamang basta-basta maidadaan ito sa anumang klaseng negosasyon. Ayon sa aming source, may pabaon pa ang Mauti Group sa pag-alis ng kanilang mga bisita. Pinasama nila ang 5 hostage nila. Isang bangkay din ang nailabas ng grupo, bagamat 7 raw ang nakita nilang patay sa kalsada. Naobserbahan din ng aming source na marami pang pagkain ng Mauti Group, kaya hindi sila magugutom ng ilang buwan. Nung maganap daw kasi ang gulo noong May 23, puno ng stock ang mga grocery bilang paghahanda sa Ramadan. Nagtatago rin daw ang Mauti Group sa mga drainage o imburnal tuwing binobomba ng militar. Dahan-dahan ang ating ginagawa dito. Pero hindi po tayo magkokompromiso. Tutuloy po natin ang laban na to hanggang matapos sa kinahuli-hulihang armadong grupo dyan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. At tulad po ng ibinalita namin sa inyo kanina, muling nagpakita sa publiko si Pangulong Duterte ngayong gabi lang po. Pinangunahan niya ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr sa Malacanang. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Pangulo sa mga biktima ng kaguluhan sa Marawi na ginagawa ng gobyerno ang lahat para makamit ang kapayapaan. May binubuo na rin daw na Task Force Marawi para mapabilis ang muling pagbangon mula sa giyera. Nanawagan din siya sa pagkakaisa para makamit ang mga mithiin ng gobyerno. Alam daw ni Presidente Duterte na nararamdaman ng mga taga Mindanao o kung anong kanilang nararamdaman dahil sa nangyayari, lalo't tagaroon din daw siya. I am very sorry that this has to happen. I am not happy na mamatay ang mga Maranao. Hindi ako maligaya sa hirap ninyo ngayon. Wala akong nakitang satisfaction even in winning the war. I will look for money. Dahan-dahan lang, we will rebuild Marawi to what it was before or better this time. Inihanda na raw po ang magiging piitan sa Kamara ng Gobernadora ng Ilocos Norte, Amy Marcos. Yan ay sakaling hindi siya dumalo sa investigasyon sa kinikwestiyon ng mga kongresistang paggamit sa buwis mula sa sigarilyo. Ilang beses nang hindi sinipoto, inisnab ng Gobernadora ang imbitasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kaya ipinasapina na siya ni Committee Chairman ang kongresista ng Surigao, Johnny Pimentel. Yan ay para dumalo siya sa pagdinig sa Hulyo 25. Pero sa isang pulong balitaan o press conference noong Hunyo 23, sinabi na ni Gobernadora Marcos na hindi siya dadalo at yan ang rekomendasyon daw sa kanya ng kanyang kapatid na si dating Senador Bongbong Marcos. Napakahirap naman sa Congress. Nakita naman natin ang ginagawa nila. Paspasan, turo ng turo. Parang kinaksahan ka na. Wala pa nangyayari. Wala ka na nakasulat. Alleged, purported, repeated. Parang sinabing misuse. Ang sagot naman ni Senador Pimentel, aarestuhin at ikukulong si Gobernadora Amy Marcos. Make or break daw ang laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa Australianong si Jeff Horn. Dito lang malalaman kung magpapatuloy pa ang boxing career ni Pacman at mauulit pa ang pagtutuos nila ni Floyd Mayweather Jr. Mula rin sa Brisbane, Australia, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav? Maris, pasok na sa weight limit ang timbang ni Manny Pacquiao para sa paghaharap nila nitong si Jeff Horn sa tinuguri ang Battle of Brisbane. Kanina pa, Maris, nagpatutsyada ang ating pambansang kamao dito sa makakalaban niya na isang dating guro. Ito ang pahayag ng pambansang kamao tungkol sa makakalaban niyang si Jeff Horn na dating guro. It's good. He's a teacher. And also, I'm a teacher in the ring, so that's not a problem.
Napuno ng Philippine at international media ang media workout sa Suncorp Stadium sa Brisbane, Australia kaninang hapon. Light training lang ang ginawa ni Pacquiao at nakuha pang magbiro. Nasa 144 pounds na ang timbang ni Manny Pacquiao ngayon. Pasok na ito sa 147-pound weight limit ng welterweight. Kaya naman ngayon ay mas masaya at relax na ang kanilang training sessions. Mula rin ngayon, magbabawas na raw sila ng ensayo para hindi na lalong bumaba pa ang timbang ng pambansang kamao. Masaya raw si Coach Freddie Roach sa kondisyon ni Pacquiao. Beginning of training camp was in Manila, and Manny is working as a senator in Manila, so he's working 2 jobs and so forth, and camp wasn't going so well when we were there. But then when he get off of when the Senate let him go, and we went to General Santos, and everything was just boxing, the whole camp changed completely. He wants a rematch with Mayweather. I mean, to get Mayweather, you have to look good against Jeff Horn. Nakikita niya ro ulit ang bangis ng batang Manny Pacquiao. Pero tingin niya, maninimbang muna si Manny sa kalaban, gaya ng ginawa niya noong Cotto fight kung saan dumikit ito sa lubid at nagpasuntok. Buboy's crying, Manny's on the ropes, and I'm pissed off. And I said, Manny, Buboy, why are you crying? He says, because you told him not to go the ropes. And then Manny came back and I says, Manny, I told you not to go the ropes. He says, I want to see how hard he hits. I says, can he hurt you? He said, no. I said, okay, the fight's over, go get him. He will go the ropes and test somebody's power. And so far, he's had a good success with that. Depende raw sa laban sa Linggo kung tutuloy pa sa pagboboxing si Pacman. If he wins and struggles, we might have to think about calling it a day. He's had quite a few fights. We're getting close to the end, I know. I think he has maybe a couple more fights in him after this one. But if he struggles in this fight, it could be over. Hindi rin maiwasang tanungin si Manny kung stepping stone lang ito para makakuha ng rematch kay Mayweather. If there's a chance, why not? May mensahe rin siya sa lahat ng nakikipagsagupaan sa Marawi. Sa troops na napasabak na yun sa bakbakan, may God bless you and keep you safe. Maris, ngayon katatapos lang ng maing worship service na dinulahan itong si Manny, yung asawa niyang si Jinky, pati na rin ng ilang kaanak at kaibigan. Pahinga na siya ngayon bago naman ang final press conference bukas dito pa rin sa Brisbane, Australia. Maris? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Enjoy ang Eat Bulaga the Barkad sa kanilang vacation sa Hong Kong. First stop nila ang Harbour City kung saan sila nag-dinner at sama-samang namasyal. Kahit nasa biyahe, game pa rin nagpasaya si Baby Baste na sumayaw sa kanta ng K-pop girl group na Twice. Kabi-kabila rin ang groupies ng mga host sa Happiest Place on Earth, ang Disneyland. Captured din maging ang roller coaster moment ng phenomenal star na si Maine Mendoza. Ayan si Baste, pakanta-kanta. At syempre may I love you moment pa, si Maine kasama si Pambansang Bay, Alden Richards, nang magpa-picture sila sa isang kotse. Bago naman mag-Hong Kong si Alden, nag-shoot muna siya ng isang TV commercial kung saan para siyang Prince Charming sakay ng kabayo. Dahil sa hindi matapos-tapos na problema sa traffic, may bagong balak ang Metro Manila Development Authority. Gagawin daw 2 araw kada sasakyan ang number coding. Ano kaya masasabi ng mga motorista? Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Ilang taon nang ipinatutupad ang Unified Vehicle Volume Reduction Program o number coding. Pero problema pa rin araw-araw ang malausad pagog na traffic. Kaya ang MMDA, pinag-aaralang gawing 2 araw ang number coding. So volume problem, talagang kailangang mabawasan yan. Siguro pwede namang konting sakripisyo pa para sa lahat. Baka pwedeng gawing 2 days out of every week ang hindi paggamit ng sasakyan. Posible rin daw ibalik ang odd-even scheme kung saan 3 araw kada linggo hindi makakabiyahe ang isang sasakyan. Ayon sa MMDA, kailangan mabawasan ang dami ng mga sasakyan dito sa Metro Manila. 30% raw ng lahat ng sasakyan sa bansa makikita rito sa kamay ni lahat. Ayon sa MMDA, mahigit 2.2 milyon ang mga rehistradong sasakyan sa Metro Manila. We have more than 30% of vehicles na nagsama-sama dito sa less than 5% na road network. Napakahirap gumawa ng solusyon sa traffic kung padami ng padami yung sasakyan mo at yung kalsada mo ay hindi naman nadadagdagan. Pinag-aaralan pa lang ng MMDA ang expanded number coding, may mga umaalma na.
kontra mahihirap daw ito, sabi ng transport group na Piston na nagbabala ring magkukulang ang mga pampasaherong sasakyan kung itutuloy ng MMDA ang plano. Sabi naman ng chairman ng House Committee on Transportation, baka may iba pang dahilan ang problema sa trapiko. Sa konting panahon na pag-upo ninyo, ano ba ang problema? Bakit biglang dumami yung mga bus? No? So, kulang yung enforcers. Siguro sa kakulangan ng enforcers, yung mga di natin alam kung may mga kolorong, bumalik ulit sa kalsada. Sabi rin ng Pasang Mazda, dagdag traffic enforcers ang kailangan, hindi dagdag number coding. Higpitan ang pagka-traffic, maglagay ng mga traffic enforcers sa mga major intersection, kawawa naman kaming public transport. Kami ay 24 nagsiservisyo sa ating mga mananakay. Dapat nga i-exempt kami sa coding Dahil kami ang sinasakyan ng ating mahirap na mananakay. Pinusahan namin ang mga motorista tungkol sa bagong balak ng MMDA. Okay, hindi. Ayaw niya. Bakit? Wala na pong buhay, wala na kita. Pwede ako ron kasi marami naman kami sasakyan Kung isa lang ang sasakyan, ay hindi pwede. Isa lang kotse ko So, sayang yung araw. Na hindi ka makakalabas. Opo, so ayaw niyo po? Ayaw po. Okay na yung one day lang. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Nagkwenta si Derek Monasterio tungkol sa dinanas niyang hirap sa torture scene ng kanyang character sa Mulawin vs. Ravenna. Tumanggi pa nga raw siyang magpa-double para sa eksena. May chika si Lars Santiago. Bitawan mo ang lola ko. Hindi biro ang dinanas na hirap ni Derek Monasterio sa kanyang torture scene bilang Rodrigo o Almiro sa Mulawin vs. Ravenna. Sa eksena, pahihirapan siya ng todo ni Joko Diaz bilang Antonio. Ito ang unang pagkakataon na gumawa ng ganito kabigat na eksena si Derek kung saan ibinitin siya ng patiwarik at paulit-ulit na inilubog sa tubig. Mahirap pero very professional naman yung team, yung staff, yung crew. Sila mismo yung nakakita kung pulang-pula na ako. Tayo nyo na si Derek, ganun. Nung una, inalok ng production si Derek na magpa-double na lang pero tumanggi ang kapuso actor. Mas okay dito pag ako kasi pag may, for example, pag halimbawa pumalpak yung double, akin pa rin magre-reflect yun. So, mas maganda para alam mo yung gusto mong kalabasan, do it yourself. Ang pagkapahirap kay Almiro ay bahagi ng matitinding dadanasin niya bilang tao. Pero paabang-abang daw ang transformation niya sa pagiging isang magiting na mulawin. Ganun talaga sa umpisa mahihirapan ka pero of course it's not always about pain and hardship. Of course dadating din yung gaan, yung glory and yung victory at the end. Very glorious yung moment na magta-transform ako into a bird. So ang ganda ng scene dito. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. 10 sospek sa pagdodroga ang arestado ng salakay ng pulisya ang isang drug den sa Biñan, Laguna. Ang ilan sa kanila ay natangkapang pumalag. Nakatutok si Jong Consulta. Eksklusibo. Nang marating ng raiding team ang target ng operasyon, mabilis na pinasok ang compound na ito na sinasabing drug den sa Barangay Malaban sa Biñan, Laguna. Kanya-kanyang takbo ang mga suspect na sinalubong pa ng putok ng baril ang mga operatiba. May nagtangkapang pumalag pero tuloy-tuloy pa rin ang mga pulis sa pagpasok sa looban. Nang mapasok ang bahay na ito, tumambad ang droga, sachet at iba pang drug paraphernalia. 10 ang naaresto sa operasyon. Na-recover mula kay Jeffrey Talape, isa sa mga primary target at isang kalibre 38 baril. Bakit kasi may baril? Protection ko lang yan, sir. Saan po? Sa mga bago nagtutulak doon. Ano, parang tinitingnan kang kompetensya ka? Opo. Lahat po ng wanted person seeking refuge sa area, nakuha po natin. May mga karamihan po doon, no bail po yung mga nakuha natin sa ating warrant of arrest. Kanina, inilunsad sa Biñan ang programang Sipag para hikayatin ang iba pang pusher at drug dependents na sumuko sa otoridad. So tuloy-tuloy po yung laban namin sa illegal drugs. Tuloy-tuloy po yung kampanya namin para suportahan ang panawagan ng ating presidente. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Marami pa po tayong maiinit na mga balita. Nag-uumpisa pa lang po tayo ngayong gabi sa 24 oras. Kasama po natin ngayong pong Martes na ito ng isa po sa mga pinagkakatiwalaang mamamahayag at batikang tagapagbalita ng GMA News. Narito po walang iba kundi si Maris Umali. Maris. Salamat Mike. Patay ang isang lalaki matapos makaladkad at magulungan ng pampasaherong bus. Ang malagim na aksidente na hulikam. Nakatutok si Cedric Castillo, exclusive.
Sa bahaging ito ng A. Bonifacio Avenue sa Barangay Balingasa, Quezon City, Hunyo 11, bandang alas 4:30 ng madaling araw, nakuha na ng CCTV si Pedro Sarmiento, matador sa isang palengke sa Quezon City. Sa video, makikitang huminto ang isang bus at nagbaba ng mga pasahero. Dito makikita si Sarmiento na naka-stripes na damit. Bago pa makalapit sa pinto, umusad na ang bus at kanya itong hinabol. Bagaman nakakapit, hindi na nagawa pa ng biktima na sumampa sa bus. Bahagya siyang nakaladkad, saka nagulungan ng sasakyan. Agad nakaupo ang biktima at nilapitan ng ilang naroon. Nakausli na yung isang buto kasi fractured talaga eh. May gas-gas sa side ng kaliwang hita. Nagsasabi rin siya dun kay Andrew, yung tumulong sa tatay ko, na masakit yung paa niya, hindi niya maigalaw. Tapos kung pwede, dalhin na siya sa orthopedic. Ang bus na naka-aksidente kay Sarmiento, tuluyan ang nakalayo. Ang laki lang talaga ng negligence na ginawa ng driver tsaka ng konduktor. Imposibleng hindi naramdaman ng konduktor ng driver. Dahil kitang-kita yung bus gumanon eh. 8 minuto matapos ang aksidente, dumating na ang mga responding police Quezon City. Sa larawang ito, makikitang duguan ang kanang paa at binti ng biktima na nakahiga sa kalsada. Sa dulo ng CCTV footage, makikita sa timeline na 45 minutes na ang nakalipas. Nasa accident site pa rin ang biktima. Sa pagsisiyasat daw ng mga anak, mag-aalas 6 ng umaga nang madala si Pedro sa ospital. Bandang 1:00 raw ng tanghali, namatay sa ospital ang biktima. Yung isang tao na tumulong sa tatay ko, willing na siyang isakay yung tatay ko sa ospital, kaya lang hindi pinayagan ng mga pulis. Emergency na yun eh. Hindi na tayo kailangan maghintay pa kung sino pang darating na rescue team. Andiyan na may nag-o-offer na ng tulong eh. Hawak na ng traffic sector ng QCPD ang kaso. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang investigador. Ayon sa ilang nakausap namin, SOP raw na rescuers na may training ang papayagang kumuha sa biktima para maiwasan na lalo pang mapahamak. Ang kaanak ng biktima, nakuha naman ng CCTV footage na ito para matukoy ang bus company na sangkot sa aksidente. Hindi na nila hinintuan, hindi na nila tinulungan, at hanggang ngayon, no, makalipas ang ilang araw na nakakalipas, no, wala pa rin. To identify yung driver, get in touch with the bus company dahil identify na yun, no? At magsampa ng kaso sa kanila. Nakatakda raw makaharap ng pamilya ng biktima ang isang bus company na inimbitahan ng QCPD. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Nakakuha po ang GMA News ng video kung saan inilalahad ni Isnilon Hapilon ang kanilang koneksyon. Sila po yung Abu Sayyaf sa ISIS. May mga indikasyon din sa video na yan na tumatanggap ng tulong mula sa mga dayuhang turista ang grupo ni Hapilon na hinirang daw na Amir o pinuno ng ISIS dito sa Pilipinas. Sama-sama po nating panoorin itong pagtutok na ito ni Sandra Aguinaldo. Nangangaral si Isnilon Hapilon tungkol sa jihad o holy war. Nagsalita din siya tungkol sa tulong mula sa ISIS at pakikipag-usap sa ilang dayuhang terorista para sa isang gyera. Dahil tausog ang gamit ni Hapilon sa pagsasalita, tinulungan kami ni Professor Julkipli Wadi ng UP Islamic Studies sa paghimay sa mga sinabi nito. Ilang beses nabanggit ni Hapilon ang salitang dawla, Arabic word na nangangahulugang state o bansa. Ang ISIS ay tinatawag din ang sarili nitong Ad-Dawla al-Islamiyya o Islamic State. Nilalahad dito ni Hapilon yung tawag background kung paano sila nakakonect na sinasabi niyang dawla. I would assume itong sinasabi niyang dawla, ito na yung Daesh, yung ISIS. Hindi malinaw kung kailan kinunan ang video na binigay sa amin ng militar. Pero ginawa raw ito ng si Hapilon na ang napiling Amir o leader ng ISIS sa Pilipinas. Nasabi rin ni Hapilon na inialok din ang pagiging local ISIS leader sa iba, kabilang ang isang pinuno ng BIFF, pero tumanggi raw ito, kaya sa kanya napunta ang pwesto. Sa 30 minutong video, katabi niya ang isang translator na nagsali ng kanyang sinasabi sa Malaysian. Indikasyong may Malaysian na nakikinig kay Hapilon. Ayon kay Wadi, bagamat hindi pa nababanggit ang Maute Group o ang Marawi sa video, binalak na ni Hapilon noon ang nagaganap ngayon sa Marawi. It appears Hapilon is well versed with the doctrines of jihad. May panawagan ngayon na
palalakasin ng ISIS yung grupo nila dito sa Southeast Asia. At sinasabi dahil nasusukol sila dun sa Iraq. Noon pa naman napaulat ang ugnayan ng local terrorist groups sa mga dayuhang terorista. Pero sa pagkakataong ito, dama raw ng mga otoridad ang tulong ng mga dayuhan sa Maute Group. May na-recover ngang 2 bangkay na mukha raw Middle Eastern. Those foreign terrorists that are involved in this hostility are bomb experts. Okay? Sila ang nagpa-facilitate, okay, ng pag-rig ng mga bomba along the buildings and the houses. Highly trained sila sa pakiba kasi hindi tatagal ng ganito kung walang support from foreign fighters who are really experienced in battle. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Patay ang isang lalaking dati nang inireklamo ng pagnanakaw, binaril siya ng 2 nakamotorsiklo. Nahuli kam ang kanyang pagbaksak. Nakatutok si James Agustin ng Super Radio, DZBB. Naglalakad lang kagabi sa Leo Street sa Sampaloc, Maynila ang 36 na taong gulang na si Ian Anderson Pelosas. Nang may sumulpot doong riding in tandem, batay sa CCTV footage doon. Nang dumaan sa tabi ni Pelosas sa motorsiklo, bigla siyang natumba at nagtakbuhan ng mga residente. Hindi kita sa CCTV pero binaril na pala noon ng biktima. Naisugod pa siya sa ospital ng Sampaloc, ngunit binawian ng buhay. Naka-helmet at nakatakip ang mga mukha ng mga sospek. Bago ang pamamaril, makikita sila sa CCTV ng barangay na dumaan sa Altura Street at lumusot sa Road 10. Sabi ng mga pulis, dati nang inireklamo sa barangay si Pelosas dahil sa pagnanakaw. Itong biktima lumalabas sa investigasyon natin na na-involved din to sa mga nakawan at illegal na droga. At mayroon nga po itong kasalukuyang kaso ng robbery akyat bahay. Pero naging witness siya dun sa 2 kasama niya. 3 basyon ng bala ng kalibre 45 ang nakuha sa crime scene. Inaalam pa ng Sampaloc Police ang posibleng motibo sa pamamaril. Para sa Super Radio sa 24, James Agustin ng DZBB, Nakatutok, 24 Oras. Malapit na masilaya sa Pambansang Museo ang labi ni Lolong, ang minsan naging pinakamalaking nahuling buwaya sa mundo. Nilipat na ang dambuhalang buwaya sa National Museum of Natural History. Ang magiging permanenteng tahanan ni Lolong na bubuksan sa kalagitnaan ng taong ito. 18 tao ang nagbuhat sa mahigit 6 na metrong haba ng katawan ni Lolong na 2015 pa sinimulang ipreserba. Layo ng museo na pukawin ang interes ng publiko sa Philippine wildlife. Noong 2011 nahuli si Lolong sa Bunawan Creek sa Agusan del Sur at naitala sa Guinness World Records noong 2012 bilang pinakamalaking buwayang nahuli ng buhay. Naging atraksyon si Lolong sa Bunawan Eco Park and Wildlife Reservation Center bago namatay noong 2013 dahil sa pneumonia at atake sa puso. Mga kapuso, matalim at mababa ang kidlat na dala ng thunderstorm kanina. At kung napansin ninyo, tumunog ang alarm ng ilang sasakyan at nag-fluctuate pa nga ang kuryente sa ilang lugar. Delikado ang mababang kidlat dahil posibleng may tamaan itong gusali, tore o poste. Kaya kapag kumikidlat mga kapuso, mas mabuting pumasok o manatili sa loob ng bahay. Huwag din munang gumamit ng appliances dahil baka tamaan ng kidlat ang linya ng kuryente at magkasunog pa. Bukas, maulan sa malaking bahagi ng bansa kaya manatiling I am ready sa ulan, kulog at kidlat. Sa datos ng Metro Weather, maghapong inaasahan ang ulan bukas yan dyan sa may probinsya ng Aurora at sa buong Southern Luzon, sa halos buong Visayas at dyan sa mga rehiyon ng Zamboanga, ARMM at Soxar dyan sa Mindanao. Posible rin ang malalakas na thunderstorm bukas naman ng hapon dyan sa halos buong Luzon, Western at Central Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao. Habang sa Metro Manila, maulap at mataas muli ang tsansa ng ulan bukas mula umaga yan hanggang sa gabi. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mapa-Pilipino man o mapabanyaga, parang ika nga'y rockstar ang touring sa ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao sa Australia. May sagot din ang Team Pacquiao sa plano raw ni Jeff Horn na mag-aalawan Marquesha para patumbahin ang ating pambansang kamao mula sa Brisbane, Australia. Live din po ito. Napagtutok na ito si Tony Siton. Tony? Yes, Mike. 5 araw na nga lang bago ang tinaguriang Battle of Brisbane. At habang lumalapit nga ang araw ng laban, ay siya namang pagkasabik ng husto ng ilan sa mga boxing fans na masilayan ng kanilang idolong si Manny Pacquiao dito sa Brisbane, Australia. At in fact, tinagurian na nila itong isang legend of boxing.
Mahigit 30 minutos na tumakbo paikot ng City Botanic Gardens si pambansang kamao Manny Pacquiao kanina. Nasa kondisyon na raw si Manny para sa laban niya kay Jeff Horn sa linggo ayon sa kanyang conditioning coach na si Justin Fortune. He's right there, 99%. We just got to hold him back and maintain where we are, and then we'll peak on the day of the fight. Ang naging pahayag ni Jeff Horn na nais niya ring man-knockout si Pacman sa darating na linggo, tulad daw ng ginawa ni Juan Manuel Marquez kay Manny noon, minaliit lang ng Team Pacman. Jeff Horn should not be mentioned in the same sentence as Juan Manuel Marquez. Marquez is a legend, a very, very smart, gifted fighter. Tulad sa Amerika, ang ating pambansang kamao, dinarayo rin ng fans dito sa Australia. Dayuhan man o mga may dugong Pinoy. Ang isang ito bumiyahe pa mula sa New Zealand. Ang ilang Phil Aussie, di rin nag-aksaya ng panahon at gumayak na maaga para makita lang ang kanilang idolo. People's champion. You know, he's the fighter that everyone wants to look up to. Yeah, I've been following him for years. Yeah, massive fan. Everything, his speed, his quickness, his aggressiveness, he's the man. It's just his aggression and how quick he is, the speed of him. He's just a living legend. Ang dalawang batang ito may bitbit pang mga boxing gloves para mapapirmahan. I hope the marker works. Go, Manny! Nang makatsyempo, agad namang pinaunlakan ni Pacman ang kanilang request for autograph. It feels happy because you just saw like a superstar. What about you? What time did you wake up today just to have this sign? 5 o'clock in the morning. Is it worth it? Yeah. Masaya ako dahil sa suporta ng buong sambayan ng Pilipino all over the world. So, thank you. Ang paghaharap ni Pacquiao at Horn sa tinaguriang Battle of Brisbane magaganap dito naman sa Suncorp Stadium. May seating capacity na 52,500 ang Suncorp Stadium. Ito ay pinagawa ng Queensland Government at noon ngang 2003, muli itong inayos at pinaglaanan ng $290 million na pondo para ito'y maging isang world-class stadium. Right now we've sold about 46,000 tickets and capacity is normally 52,000, but it's been boosted up to 55,000. So we've got about 9,000 tickets left, and ticket sales are improving every single day. So I'm hoping we're going to go over 50,000 people, and it's going to be a massive event here at Suncorp. The drawing power of Manny Pacquiao is nothing short of amazing. We're very, very pleased to have him here, and are looking forward to a wonderful fight. Pagdating naman ng betting odds, liyamado pa rin si Pacman kesa kay Horn. I think Manny's at about $1.20, and Jeff Horn's at about $4. So, Manny's a very red-hot favourite, but a lot of Australians are putting their money on Jeff Horn. Sa tala, Mike, inaasahan na magtutuloy-tuloy pa rin nga ang light trading ng ating pambansang kamao hanggang Huwebes. At pagsapit naman ng Biyernes ay siya namang magiging rest day ng ating pambansang kamao bago naman sumapit ang weigh-in sa Sabado. At syempre pa, ang pinakakaabangan ng lahat sa July 2nd sa linggo, ang labanan ng dalawang magaling na boksingero. At mula po dito sa Brisbane, Australia, ako po si Connie Sison, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Connie Sison. Ikinwento na ilang dating bihag ng Maute Group ang mga dinanas nila sa kamay ng mga terorista. Pinilit daw sila mag-convert sa Islam, magpakasal sa mga bandido at mamaril na mga sundalo. Mula sa Marawi, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Maris, karumal-dumal ang pagtrato ng Maute Group sa tinatayang 100 bihag na hawak pa rin ng grupo. Ito'y mismo ayon sa mga nakatakas o di kaya na-rescue na hostages na hawak na mula sa kamay ng grupo nitong mga nakarang araw. Nang ma-rescue ang 7 sibilyan mula sa kamay ng Maute Group sa tulong ng mga emisaryo ng MILF, bitbit nila ang mga nakapanlulumong kwento tungkol sa kalagayan ng mga bihag ng Maute at Abu Sayyaf. Sa kwento mismo ng ilang babaeng bihag, kina Lieutenant Colonel Joar Herrera ng Joint Task Force Marawi at ni Assemblyman Zia Lonto Adyong, pinilit daw silang pinakonvert sa Muslim at pinapakasal sa mga Maute at Abu Sayyaf ng labag sa kanilang kalooban. Cases of female hostages were forced to marry the Maute local terrorist group. So they are being forced for sex slave. Nakikita po natin kung ang galaw ng isang tao ay kalaban. Nakikita po natin kung ito ay galaw ng isang hostage or isang inosente. Kaya po tayo laging nag-iingat. Some people outside might use this as a way of, enticing religious hatred or sectarian hatred. Let it be known that there is no representation of Islam whatsoever with how the Maute Group and the Abu Sayyaf are treating the hostages. Sa pilitan din daw silang pinagdadala at pinagpapaputok ng armas laban sa mga papalapit na sundalo. Inuutusang pumasok sa mga bahay para kumuha ng pagkain, pera at alahas. Ang ilan, tagabitbit daw ng mga sugatang bandido. Ayon pa raw sa mga kwento ng dating bihag, nakita nilang buhay pa si Father Chito Suganov at iba pang mga bihag.
Sa impormasyong nakuha rin ng militar, may mga sugatang mga Maute at Abu Sayyaf ang nakatakas nitong mga nakarang araw sa tulong ng mga suporter nila. Gamit ang mga bangka, naipuslit ang 5 sugatang Maute fighters ni Folo Abesalik, isang residente ng bayan ng Marantao, bago siya nahuli kahapon ng militar. Sabi ni Abesalik, 500 piso kada sugatang Maute na maitatakas ang bayad sa kanya. 24/7, nasa frontline sila just to liberate Marawi City. Ilang bangka na raw ng Maute ang napalubog ng mga tauhan ng Naval Special Operations Group habang patakas ng Marawi City. Nananawagan naman ng AFP sa mga nagpapakalat ng balitang ang mga sundalo ang nagloot ng mga bahay dito na itigil ang mga ganitong mapanirang akusasyon. I appeal to our constituents, sa ating mga kababayan dito, please stop your assumptions and please stop spreading misinformations. Maris, malaking hamon ngayon sa military operations kung paano papasukin itong Maute Group na ginagamit di umanong isang malaking moske sa Marawi, downtown Marawi, no, na bilang isang command and operation center. At syempre naroon din daw ang kanilang mga hawak na bihag. Batay kasi sa military protocol, hindi pwedeng paputukan itong mga tinatawag na places of worship gaya ng mga simbahan o mga moske. At syempre nandyan din yung panganib na maaring madamay ang mga sibilyan na ginagamit di umano bilang human shields. Maris. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Chino Gaston. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na sa likod bahay dumaan ang mga salarin. Yung pong mga nang masaker diyan po sa may Bulacan. Wala raw nawawalang gamit kaya malinaw daw na hindi pagnanakaw ang motibo. Mula sa San Jose del Monte, Bulacan, live nakatutok si Cesar Apolinario. Cesar. Imbis na nakangiting asawa at mga anak ay mga malamig na itong bangkay ng datna ng isang ama dito sa dito sa Bulacan, pagdating mismo ng ama ng tahanan, nanlumo siya sa kanyang nakita. Ang dating maingay at masayang tahanan ito sa isang subdivision sa Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan, balot na ng katahimikan. Kanina natagpo ang wala ng buhay ang ina ng tahanan na nakilalang si Estrella Carlos, 28 taong gulang. Mismo ang mister ng biktima na si Dexter Carlos Sr. na galing pa raw ng paggagwardya sa Makati ang nakadiskubre sa kanyang asawang nakahandusay sa mismong tapat ng bukas na pinto sa likurang bahagi ng bahay. Tadtad ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Ganito rin ang inabot ng bulag na biyanan niyang si Auring Dizon. Ang sumunod na mga tagpo, halos ikawala daw ng kanyang uliran. May tama ng saksak sa likod ang bunsong si Dexter Carlos Jr., 1 taong gulang. Tama naman sa lieg ang kinamatay ng 11 taong gulang na si Donnie, habang ang 7 taong gulang na si Ella may saksak sa dibdib at sa tiyan. Puro pinagsasaksak yung bulag na nabiyanan ko, rinip pa Sa paunang investigasyon na lamang walang gamit na ninakaw sa mga biktima, maliban sa 2 kitchen knife na posibleng ginamit daw sa pagpatay sa mag-iina at sa lola nito. Nakita po si Estrella Dizon sa likurang bahagi ng bahay sa may pintuan at nakahandusay din po at walang saplot yung pang-ibabang parte ng kanyang katawan. Yung mga biktima po ay nakahubad po at wala pong saplot sa katawan, so possibly po sila po ay na-rape bago sila pinatay. Kakilala raw ng pamilya ang suspect na posibleng hindi raw nag-iisa nang gawin ang karumal-dumal na krimen. Ininspeksyon ang bakod sa likurang bahagi ng compound at nakita ang nakataas na mga wire, pati ang marka sa mga pader. Sa pinto sa likod ng bahay raw posibleng dumaan ang mga suspect na ang tanging pakay raw ay ang panggagahasa. Sabi ng mga PNP, hindi lang isang tao, siguro grupo daw yung manat. Kahit man lang sana, tinira yung mga anak ko. Hindi, ang babata pa nila yan para mapagbigyan naman sana silang lumaki. Lahat ng may access po sa bahay nila, either dahil sa kanilang pagpapaigid ng tubig at yung kanyang mga kapitbahay at saka yung tricycle drivers po na nandito po sa palibot na nakaparada po sa harap ng kanilang bahay, ay yan pong lahat ay ating tinitingnan. Mike, ang sinasabi ng pulisya na mga pinagtatanungan nila mula kaninang umaga nang matagpuan yung mag-iina rito sa loob ng bahay ay mga kapitbahay yan na hindi raw mga suspect kundi persons of interest. Kaninang bago umere, Mike, ay may 2 mag-anak na inimbitahan din. Although nagkaroon ng tensyon dito dahil natakot yung mga kaanak ng 2 inimbitahan na yan at nagkaroon ng confrontation. At sinabi ng mga kamag-anak na wag dalhin, pero kailangan pa rin dalhin, Mike, dahil nga persons of interest yung 2 na yon. At pinaliwanag mismo sa pamilya na hindi mga suspect, inimbitahan para lang tanungin dyan sa police station para nga raw makatulong sa pagresolba ng kaso. Mike? Maraming salamat, Cesar Apolinario.
Sinimula na po ang pagbalangkas ng mga detalye ng pagpapatupad o yung tinatawag na Implementing Rules and Regulations ng Executive Order o atas ng Pangulo na maglilimita sa paggamit ng mga paputok. Kasabay niyan, may mga negosyanteng nakiusap sa gobyerno na higpitan ang laban sa mga smuggler ng paputok. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Tuwing magtatapos ang taon, ito mga bumabati sa pagpasok ng bagong taon. Sunog, lapnos na balat, at mga putol na daliri dahil sa mga paputok. Dagdag perwisyo pa ang makapal na usok dahil sa mga paputok. Kasunod ng pagpapalabas ng Executive Order para sa pag-regulate ng paggamit ng paputok, sinimulan na ang pagbabalangkas ng Implementing Rules and Regulations ito. Dumalo sa Fireworks Summit sa Camp Crame ang Philippine National Police at ilang concerned government agencies. Kasali rin ang mga taga-industriya ng paputok. We want that even the small manufacturers will not be seriously affected but will be allowed to grow for as long as they comply with the existing laws, rules and regulations. Kumpiyansa naman ang ilang mga negosyante ng paputok na mabubuhay ang kanilang industriya sa pamamagitan ng pagbebenta lamang ng pailaw. Ang sinabi niya, hindi naman talaga bawal. On Section 1, firecrackers lang ang nire-regulate ang usage. Ang pyrotechnics, on Section 2, hindi kailangan dalhin ng pyrotechnics sa community fireworks area. I would think na mas marami ang tikitahin nila ngayon dahil ang pailaw po mas mahal po sa firecrackers. Pero pakiusap nila, sana raw mas mahigpit ang gobyerno laban sa mga smuggler ng paputok. Please help us because we are always blamed for all these mga nasasaktan ba na dulot ng mga paputok when in fact these are not our products. Ito yung mga kakompetensya namin na ini-smuggle papunta dito sa bayan natin. Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, lumipas na naman ang halos isang linggo na hindi na naman nasilayan ng publiko si Pangulong Duterte. Pero giniit ng Malacanang na maayos ang kanyang kalusugan. Bahagi lang daw ito ng kanyang estilo sa pagtatrabaho. Live mula sa Malacanang, nakatutok si Jam Sisante. Jam. Yes, Mike, matapos ang 6 na araw ng hindi pagpapakita sa publiko, inaasahang makikita ngayong gabi si Pangulong Rodrigo Duterte sa Idil Fitr celebration dito sa Malacanang. June 20 nang huling nakita si Pangulong Rodrigo Duterte. Pumunta siya sa Iligan City para sa mga evacuee. Saka pumunta ng Cagayan de Oro City para sa mga sugatang sundalo. Sa mga litratong ito na inilabas ng Malacanang noong araw na yun, makikitang pinasakay niya sa Presidential Fokker plane ng ilang sugatang sundalo mula sa Marawi City. Mula nun, nasa Davao City ang Pangulo. Walang official schedule na pinalabas. Kagabi, ayon kay Special Assistant to the President Bongo, lumipad pa Maynila ang Pangulo. Alas 3 ng hapon, pinangunahan ni Duterte ang board meeting ng National Economic and Development Authority o NEDA. Alas 6:30 ng gabi, may presentation ng 15 million pesos donation para sa Marawi City. Pero ang parehong schedule, sarado sa media. Alas 7 ng gabi ang selebrasyon para sa Idil Fitr sa Palasyo na bukas na sa media. Bago magpakita sa Cagayan de Oro ang Pangulo noong isang linggo, ilang araw din siyang hindi nagpakita sa publiko. Ang pagtitiyak ng palasyo, He is alive and well. He's very well. He is just busy doing what he really needs to do. si Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, makulay ang ginamit na salita para isalarawan na napakalakas ng 72 taong gulang na Pangulo. Sinabi rin ni Duterte nitong nakaraang linggo na hindi dapat mag-alala para sa kanyang kalusugan. Ayon sa Malacanang, abala sa trabaho si Duterte kahit hindi siya palaging nakikita ng publiko. Bahagi lang daw talaga ito ng kanyang working style. He signs papers, he reads, he consults. He's actually very busy. But the thing that is very important to note is that he is on top of every situation. He is aware of what's happening. He's updated regularly. May kasama sa Idil Fitr celebration dito sa Malacanang ang ilang MILF officials at security officials ng gobyerno. At sa ngayon ay hinihintay na nga lang yung pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mike? Maraming salamat, Jam Sisante. Inireklamo na ng isang rider sa MMDA and traffic constable na sumira umano sa kanyang lisensya matapos siyang sitahin dahil sa speeding. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nagsadya sa tanggapan ng MMDA ang rider na si Ronan Pastrana ang nag-upload ng viral video ng isang MMDA constable na kanyang tinatanong kung bakit ito sinira ang kanyang lumang lisensya. Bakit mo pinutol yung lisensya ko? Ikaw authorized ka ba? Pinara si Pastrana ng constable noong Biyernes ng hapon dahil sa overspeeding at kunesyon bakit nasa kanya pa ang lumang lisensya. Bawal to, bakit nasa iyo to? Sir, reference lang yan. Pero imbis daw na ibalik sa kanya ang lumang lisensya, lumayo ang traffic enforcer. Pagbalik daw, pinapipirma siya ng ticket at iniabot ang bali na raw ng lumang lisensya. Pero ito po yung license, ito yung harap. Yung likod na part, makikita niyo po doon na may guhit na talagang bali.
Parang pinol siya? Ako, parang pinold siya. Ayon sa Land Transportation Office, hindi kailangang isurrender ng motorista ang kanyang lumang lisensya kapag nagpaparenew. Nagpunta si Pastrana sa Traffic Discipline Office para sana makaharap at makausap ang constable na kinilalang si Gilbert Rafal. Dakong alas 11 ng umaga. Sabi ng tagapagsalita ng MMDA na si Celine Pilago, papunta na raw si Rafal. Pero inabot na ng alas 4 ng hapon, walang Rafal na dumating. Kaya formal lang nagsampa ng reklamong grave misconduct si Pastrana laban kay Rafal. Pero since wala siya, wala na po akong magagawa doon. Sabi ng MMDA, itinanggi raw ni Rafal na sinira niya ang lisensya ng rider. Pero nag-crack ang lisensya. Tama po yung sinasabi na may crack. Pero hindi po putol. During that situation, the enforcer deemed it necessary to confiscate it because there was Mr. Pastrana was deemed arrogant or confrontational. Sa Sabado, nakatagdang magharap sina Pastrana at Rafal para sa unang pagdinig ng reklamong grave misconduct na isinampa ni Pastrana laban kay Rafal. Tiniyak naman ng MMDA na magiging patas sila sa gagawin nilang investigasyon. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Solid kapuso pa rin si Tom Rodriguez matapos siyang mag-renew ng exclusive contract sa GMA Network. Very thankful si Tom sa projects na ibinibigay ng GMA, kabilang ang kasisimula pa lang at mainit na tinangkilik na primetime series na I Heart Davao. May chika si Aubrey Carampel. All smile si Tom Rodriguez habang pinipirmahan ang renewal ng kanyang exclusive contract sa GMA Network. Tahanan ang touring ni Tom sa GMA kung saan patuloy daw na nakahasa ang kanyang talento bilang aktor. Very happy that I've been given another opportunity to renew and cement my place here. Taus-puso rin ang pasasalamat ng GMA executive sa patuloy na tiwala ni Tom na isa sa mga prime artist ng Kapuso Network. Si Tom naman ay talagang magaling na artista. At makikita naman yan sa mga program na kung saan siya lumabas. At bagay na bagay sila ni Carla. Tom is a great example of a professional, an actor. Patuloy siyang tumitindig na magandang ehemplo sa kabataan. Bumibida ngayon si Tom sa bagong Kapuso primetime series na I Heart Davao na nagsimula na kagabi, kung saan muli niyang katambal ang real-life girlfriend na si Carla Abellana. Kagagaling lang nila ng bakasyon mula Europe, kaya naman espesyal na salubong ang magandang ratings at positive feedback na nakuha ng show. Masaya kami na nagustuhan nila from the cinematography to the rapport of the cast and crew. Sarap. Sunod-sunod nga raw ang blessings para kay Tom na nominado rin bilang Best Lead Actor in a Foreign Language Feature sa Madrid International Film Festival para sa pelikulang Magtanggol na napanood pa raw ng kanyang ama bago ito pumanaw. Just him watching the film and seeing the look on his face. Napanood ko na yung pelikula, hindi ako sa screen nakanood. Pinapanood ko lang yung mukha niya. Kasi that film was dedicated to him then. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings.